Yo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Box TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan at ito pag-usapan natin, no? Ito na ba ang katapusan ni Sara Duterte? Dahil, mga babayan, ang bagman po, no? Netong si Sara Duterte di umano ay kumanta na po, mga babayan. At inilaglag na etong si Sara Duterte. Dahil ang kanyang kampanya po sa pagka-vice presidente di umano ay suportado ng pogo at drug lords, mga babayan. Naku po, delikado si Sara dito, mga babayan. Kaya pala. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At shoutouts tayo sa mga followers natin dyan. Maraming salamat po sa inyo. At medyo kakaunti lang yung ating reaction na video po ngayon. No? Medyo busy lang tayo. Pero eto, gawa tayo ngayon. At umpisa na natin to, mga babayan. Dahil noong nakaraan nga po ay napabalita. No? Ito pong pasabog. Net pong si Pebbles, mga babayan, Talakera, ay meron pong binunyag. No, na kung saan ito daw pong si Sara Duterte ay pumapasyal o pumupunta po diyan po sa BJMP ng 10 oras ng gabi, mga babayan. At napag-usapan nga po natin yan na kung bakit 10 oras ng gabi ka pupunta diyan sa BJMP. At di umano ay kinukuha daw po ang pangalan ng anak at asawa, ang pangalan ng asawa at anak na ito pong bagman na to, na si Madriaga, mga babayan. Ayon po kay Pebbles, dahil ang problema, kaibigan pala ni Pebbles itong si Madriaga. Ang tanong, bakit kaya nilaglag, no? Netong si Madriaga, itong si Sara, mga babayan. Hindi kaya nakaramdam siya ng takot para sa kanyang pamilya? Kaya ibinunyag na niya etong si Sara Duterte, mga babayan. Nako, sinasabi ko na nga sa inyo eh. Diba? So ito po, alamin natin yung balita na yan, mga babayan, para mas maintindihan po natin at ating pag-usapan. Right? Let's go. Tila may bagong whistleblower at bagong pasabog laban kay VP Sara. Nako, hindi na tayo dyan eh. Parang immune na tayo, no? Na may mga laging lumalabas na issue dito sa pamilya na to, mga babayan. Lagi na lang silang nasasabit, no? Sa mga iba't ibang issue, no? Mga maanomalyang kung ano-anong mga pinaggagawa na yan, mga babayan. No? Isa na nga dyan, eto pong confidential funds na magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin niya maipaliwanag. Revelasyon, suportado umano ng mga pogo at drug lord ang Grabe. political campaign ng DC. Narito ang exclusive agenda report ni Dexter Garibe ng Abante. Submitted na sa Taguig Regional Trial Court ang notarized na 5 pages sworn affidavit ni Ramil Lagunoy Madriaga na nagpakilalang dating intel officer ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ninoy Davao City Mayor Sara Duterte. Nako, no? Sabi ko sa inyo, dating tao po ng mga Duterte. Ito po naglaglag sa kanila, mga babayan. Kaya kayo, no, yung mga sumusuporta dito kay Duterte, mga dating tauhan, kung ako sa inyo, bumaliktad na kayo dahil delikado kayo dito. Lahat ng mga may nalalaman. No, siguro panahon na. Mag-isip-isip kayo. Sa affidavit, idinitali kung kani-kanino napunta ang confidential fund ni VP Sara noong 2022 na isa sa naging ground ng isinampang impeachment case noong nakaraang taon. Meron siyang kwento dito sa affidavit niya na yung pera inabot sa kanya doon sa area na sa Ultra Pasig. Sometime December 2022, minsan nag-attend siya sa parking ng ombudsman. Nako. Tapos somewhere sa Laguna, sa isang mayor. Pero hindi niya na-meet yung mayor, of course, no? Tapos sinatid niya rin sa isang comedy bar na kung saan pagmamayari or madalas nakatambay yung mga classmates sa College of Law ni VP Sara. So siya yung delivery person, bagman na matatawag natin. Nakasaad sa notaryadong sinumpaang salaysay
4 na duffel bag na bawat isa ay naglalaman ng 33 hanggang 35 million pesos. Nako. Bukod pa iyan sa anyay 1 bilyong piso i-deliver niya noong Pebrero 2020 sa Katarungan Village, Muntinlupa City na mismong ang dating Pangulong Duterte ang tumawag sa kanya para kumpirmahing natanggap na ito ng taong dapat makatanggap ng pera. Grabe, no? So, dawit na naman itong si Duterte. Mga babayan, 1 bilyon. Ha? Hindi po biro yan. 1 bilyon yan, mga kababayan. Kaya ba galit na galit sila dito sa ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na investigasyon dahil marami pong mabubunyag? No, maraming mga tao ang babaliktad, mga babayan. No, ito tanong lang po, no, kasi marami rin ako nabasa, no, na sinasabi na hindi ata maganda yun na naging resulta ng pag-uusap na itong dalawang to, si Madriaga at si BP Sara, mga babayan. No, pero sa akin, no, sa akin palagay lang naman, baka po nakaramdam ng takot itong si Madriaga dahil di umano, no, sabi nga doon sa post ni sabi nga po ni Pebbles, mga babayan, kinukuha daw po yung pangalan ng mga anak, no, at ng asawa. 'Di ba? At posibleng may gawing hindi maganda, mga babayan. So, nakikita ko kaya siguro bumaliktad etong si Madriaga. 'Di ba? Posibleng ganun. Una raw siyang pinakilala sa mga Duterte noong 2016 campaign period at nang manalo ay itinalaga siya bilang counterintelligence agent sa National Security Council at tumutok sa Oplan Double Barrel. 2018 nang pinakilala siya kay nooy Davao City Mayor Sara Duterte para magbigay ng mga intel report sa kandidatura nito sa pagkapangulo. Inatasan din daw siya ng Vice Presidente para itatag ang Inday Sara Duterte is my president o Isip Pilipinas. Gamit umano ang pondo mula sa Pogo at drug dealers. Nako. Eto mabigat yan, mga babayan. Dahil alam naman natin kung sino nagpasok ng Pogo dito. No? At yung pang-usapin na droga na yan, hindi na po bago dahil pumutok po yan sa Senate hearing. Mga babayan. No? Posible kayang totoo lahat ang mga sinasabi nitong si Madriaga? Ano sa palagay nyo? Katunayan na niya, ang mister mismo ng alkalde PSG, ang nag-utos sa kanya para ilabas mula sa kustodiya ng Bureau of Customs ang kontrobersyal na magnetic lifters noong 2018. Kahit ito ay naideklara ng hot items at kalaunan ay natagpuang wala ng laman sa Cavite. So, ibig sabihin, dawit talaga yung asawa. No, si Man Scarpio. Mga babayan. Tama ba ako? Hindi ako nagkakamali. Man Scarpio. Dawit talaga, mga babayan. Ako po. Nag-utos sa kanya para ilabas mula sa kustodiya ng Bureau of Customs ang kontrobersyal na magnetic lifters noong 2018. Kahit ito ay naideklara ng hot items at kalaunan ay natagpuang wala ng laman sa Cavite. Ang kwento niya sa akin is that alam niya na droga ang laman noon dahil isang Chinese ang tumawag sa kanya na isa sa kasamahan ni Michael Yang na sinabi, kontakin mo si ganito at tulungang ilabas yan. So definitely, the moment magsalita yung Chinese na yun, alam niya, drugs ang pinararating talaga. Kung hindi drugs, baril. Kaya alam talaga niya na drugs yun. Ayon sa abogado ni Madriaga, nais niyang mailabas ang kanyang personal na nalalaman dahil sa pangamba sa kanyang buhay. Matapos yun na nga. umano ang ilang pagbisita sa kanya ng taong konektado sa Vice President. Yun na nga, no? May sinasabi nga rin si Pebbles, yung abogado di umano, no? Yung isang attorney. So, yun na nga, mga babayan. Medyo natatakot na rin, no, itong si Madriaga kasi marami siya nalalaman 'Di ba? Marami siyang malalaman na pwede niyang ikanta Oh, nako. Nauna na rin naiulat ng kolumnistang si Ramon Tulfo ang pagbisita ni VP Sara kay Madriaga sa 10 oras ng gabi sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan, kung saan nakakulong si Madriaga dahil sa kasong kidnapping. Ngayon anya ay alam na ang dahilan ng pagdalaw ng VP. Nakikiusap daw siya na wag nang kumibo si Madriaga tungkol sa pakikipagsabuatan ng mga Duterte sa mga pogo at drug lords. Nako. Ayon din kay Tulfo, tinulungan daw ni former Duterte spokesperson Harry Roque ang mga big-time Nako. pogo operator na magsampa ng kaso kay Madriaga. Aminado naman si Atty. Palad na may isang pagkakataon na kasama niya si mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima na bumisita kay Madriaga sa loob ng piitan.
Nito lang December 8 ay sinabi ni De Lima na hindi pa sarado ang issues of accountability ng Vice President. Kaugnay ng napaulat na muling pagsasampa ng impeachment complaint kapag napaso na ang 1-year bar rule sa Pebrero. Binigyan natin ng electronic copy ng affidavit ni Madriaga ang Office of the Vice President kahapon para sa komento ni Vivi Sara. Para sa agenda. Nako, mga kababayan, sino nga ba si Madriaga? Kilalanin natin yan, mga kababayan, no? Sino nga ba si Ramil Madriaga na nag-uugnay kay VP Sara sa mga pogo at drug lords? Nakakulong si Madriaga ngayon dahil sa kasong kidnapping na ayon sa kanyang abogado ay panggigipit lamang. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Parang yung ginawa kay De Lima rin, mga kababayan, no? Sinampahan ng kaso pero ginigipit lang siya. So parang ganun din kay Madriaga. Parang, o sige, kakasuhan ka namin para diyan ka na, manahimik ka na diyan kasi mas mahirap. Eto no, baka mas mahirap para sa kanila na nasa labas o nasa laya si Madriaga. Kaya ikinontain siya sa isang lugar, mga babayan. At yan nga po yung ginawa. Posibleng ganun, parang ganun, no, yun nangyari. Si Ramil Lagunoy Madriaga, nakilala noon bilang Kuya Ram sa Office of the Vice President, ay dating national convener ng Isip Pilipinas o Inday Sara is my president. Nabatay sa kanyang sinumpang salaysay, si nooy Mayor Inday Sara ang nag-utos sa kanya para itatag noong 2020 bilang paghahanda sa presidential candidacy ng Mayora. Kung pagbabatayan ng kanyang mga post sa Facebook, madalas niyang makapulong sa mga online meeting noon si Mayor Sara. Batay din sa affidavit, nagtapos siya ng abogasya noong 1995 pero hindi pumasa sa bar exam noong taong din yun. Nagtapos din siya ng Masters in Management kaugnay ng National Security Administration. 1993 pa, nagtrabaho na umano siya sa Economic Intelligence and Investigation Bureau ng Department of Finance. 2001 naman sa National Security Council at sa Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines o ISAF. Napasok din siya sa NBI at sa Revenue and Integrity Protection Service na isang anti-corruption task force ng DUF na nabuo sa bisa ng Executive Order No. 259 noong 2003. Pero nakakapagtaka, ganun yung kaso niya, mga babayan. Diba? Ang tagal na niya sa gobyerno, tapos na itong huli, may ganung kasong isinampa sa kanya. Diba? Yun yung nakakapagtaka ron. Mula 2016 naman ay nagtrabaho siya bilang intel agent ng mga Duterte. Siya rin ang itinuturong leader umano ng kidnap for ransom group na nakapangalan sa kanya. Batay sa mga report, notorious ang grupo ni Madriaga dahil sa pag-torture umano sa mga biktima at pinapadala ang larawan sa kamag-anak para makumbinsing magbayad ng ransom. Dati na siyang nahatulan sa Pasig RTC sa kidnapping taong 1997. Pero binasura ng Supreme Court ang kidnapping for ransom case laban sa kanya at ilang kapwa akusado. Noong July 2023, inaresto si Madriaga dahil sa bagong kasong kidnapping ng 3 Chinese national. Dahilan kaya siya nakapiit sa BGFP facility sa Camp Bagong Diwa ngayon. Si Attorney Harry Roque ang abogado ng mga biktima. Ayon sa abogado ni Madriaga, panggigipit lang ito sa kanyang kliyente. Simula lahat ang problema niya na to, nung time na idemanda niya si Attorney Harry Roque, doon na simula problema niya. So, ang feeling niya talaga, nakadagan yung problema sa kanya, pinagtulong-tulungan siya, pinabayaan siya, inabandona. At ang sabi niya, ilalabas kayo nalalaman ko tungkol sa usapin na yan. Gusto ko rin malaman ng taong bayan kung ano talaga yung galawan pagdating sa pera at iba pa mga sensitibong bagay na nandun sa affidavit talaga. Ang tinutukoy raw ni Attorney Palad ay ang land grabbing issue laban noon kay dating presidential spokesperson Roque sa Bataan na inakyat niya ang kaso sa Office of the Ombudsman. Ang sabi nga niya sa amin ay may nakita pa siya mga Chinese paramilitary people doon sa loob ng lote na yon. So, dinimanda niya sa ombudsman, doon na nagsimula problema niya. And nung magkaroon ng problema between Madriaga and Roque at humingi siya ng tulong daw kay DP Sara at ang sabi sa kanya hindi mo dapat dinimanda si Harry Roque kasi para mo na rin dinimanda ang mga Duterte. Sabi ni Attorney Palad, isusumiti nila sa ombudsman ang affidavit ni Madriaga. Wala pang pahayag ang tanggapan ng pangalawang Pangulo na nabigyan na natin ng kopya ng affidavit kahapon. O eto pa, mga babae, dagdag na rin natin. Pinondohan umano ng mga pogo operator at drug lord ang kandidatura noon ni VP Sara Duterte. Sinabi yan sa affidavit ng nagpakilalang dating bagman umano ng bise. Live mula sa TV5 Bida Center, nangunguna sa balita si News 5 anchor Bok Edwin Gabok.
Una sa lahat, sino itong nag-aakusa kay VP Sara at ano kanyang mga binunyag? Well, Jiggy, napaka-makulay nitong si Mr. Ramil Madriaga kung titingnan mo ang kanyang kasaysayan na dating kasamaan sa koleyo daw ni VP Sara. Naging na-link sa mga intelligence operations at intel units, for example, yung ISAP daw at PSG at later on yung Vice Presidential Security Group, among other things. Also, nung nakaraan din, siya rin daw ay nakulong at nakonvict. Nahatulong daw ng death penalty pero na-acquit eventually ng Supreme Court. Tapos ito na naman, siya na naman ay hinuli noong 2023 ng Hulyo sa kasong kidnap for ransom ng dalawang Chinese nationals at ngayon, kasalukuyan, siya po'y nakakulong dyan sa Camp Bagong Diwa sa BJMP Annex sa Taguig City. So, very, very colorful. Pero mas no? makulay di hamak yung kanyang mga siniwalat sa tulong ng kanyang abogado na si Atty. Raymond Palad na aming nakausap kanina dun sa programang Storycon. Ayon dun sa affidavit na ninotaryo, sa tulong ni Atty. Raymond Palad, sinasabi ni Madriaga, among other things, na siya daw ay nag-deliver sa utos ni VP Sara at ng kanyang mga tauhan, including several acts. Tagilid na si Sara dito, mga babayan. Pag ganito na talaga, no, wala na mangyayari. Ano na naman sasabihin ng mga DDS vloggers? No? Na eto po, si Madriaga, no, ay pakawala na naman ng gobyerno, mga babayan, para siraan ang candidacy ni Sara sa 2028? Wag ganun. No, kung talagang kayo ay makabayan, kayo mga DDS vlogger kayo, kung talagang bayan ang pinaglalaban ninyo, imulat niyo yung mga mata niyo. Ha? Hindi na kasi tama kung ang pinaglalaban ninyo ay may baluktot, no, na mga gawain. 'Di ba? Kaya kayo mga DDS vlogger, mag-isip-isip na kayo. Kung hindi man kayo maano ngayon, mapaisip ngayon, baka pagka naiupo nyo yan, baka bigla kayong bumaligtad. Doon nyo maisip, doon nyo ma-realize, no, na mali pala yung naging desisyon. Diba? May panahon pa, no, para bumaligtad kayo sa mga ganitong klaseng tao. Active duty security officers ng VP's, ng Vice Presidential Security Group na mag-deliver ng ilang duffel bags ng pera sa iba't ibang lugar. Kasama na dyan, for example, nag-deliver daw siya ng duffel bag containing around 30 million pesos sa isang lugar sa Laguna, sa isang comedy bar kung saan may kilala si VP Sara daw, at sa isa pa sa parking lot ng Office of the Ombudsman. Hindi lang yun. Assertion din ni Ramil Madriaga sa kanyang affidavit na noong Pebrero 2020, nag-deliver daw siya ng 1 bilyong piso. Grabe. Yung pinakamalaki ron. Laman daw ng isang Toyota Grandia sa Muntinlupa. Hindi lamang yun. According to Madriaga, kinumpirma pa raw, di umano, ni Pangulong Duterte sa kanya through phone kung na-i-deliver na niya yung pera. So ang tanong namin, paano lamang si Pangulong Duterte mismo ang tumawag sa iyo? Kasi telepono lamang. Ang sabi ni Madriaga, sabi ni Palad, Atty. Palad, na kausap namin kanina, alam daw ni Madriaga kasi ang cellphone number ni Duterte, ni Pangulong Duterte dahil dati na niyang nakakausap. In fact, may code pa raw sila para sa dating Pangulo. Ang code daw niya ay CM or MC, meaning City Mayor, in reference to stint dati as Davao City Mayor. G. At nabanggit ba, Bok, ni Ginong Madriaga o ni Atty. Palad yung motibo sa pagsisiwalat na ito? Well, that's what's interesting here. Apparently, if you listen to the interview with Atty. Palad, sama ng loob lamang ang pinanghuhugutan nitong si Madriaga dahil hindi siya tinulungan ni VP Sara at parang siya daw ay nilaglag ni VP Sara nung nag-away-away siya saka si dating presidential spokesman Harry Roque. A little bit of background here. Several years ago daw, kinasuhan niya si Atty. Harry Roque sa ombudsman ng kasong land grabbing in relation to a Pogo compound that was being set up
in Bataan. Supposedly, meron daw kasong land grabbing doon si Harry Roque at hindi raw maatim, supposedly again, nitong si Madriaga na ang take over ng lugar na yon were Chinese paramilitary officers. So dahil doon, nagkakasuhan sila at sa huli daw, siya raw ang nakulong, nakasuhan ng kidnap for ransom, ayon din sa kanya yun. At siya pa ang napakulong noong 2023. At ang kanyang sama ng loob, ito sabi ni Atty. Palad, ang kanyang sama ng loob talaga, sa dami-dami ng kanyang ginawa para sa kanya, referring to VP Sara, nag-pick up ng pera, nag-deliver ng pera, masama talaga ang loob dahil para siyang binitawan o nilaglag ni VP Sara. Di umano, again, these are assertions only being made by Madriaga through the affidavit as provided to us by Atty. Palad. Ito po yung soundbite. Ang feeling niya, napabayaan siya. So alam mo yung galit ni Madriaga na ang dami kong ginawa sa inyo, mga confidential matters. Tapos nung dinemanda siya ng grupo ni Atty. Roque, hindi daw siya tinulungan ni VP Sara. Yun, masama talaga. Okay. At Bok, sa One News, sa Storycon din, sa interview nyo kanina kay Mayor Benjamin Magalong, ay ano to sinasabi niya na meron na naman daw magre-resign sa ICI? Well, sige, ang daming storya ngayon, okay? Kausap namin si Mayor Benjamin Magalong kanina, of course, dating miyembro ng ICI at well, last week or the week before, nagparamdam si Magalong na may isang BBTU mula sa ICI pagkatapos ng pag-BBTU ni Babe Singson. Ito. So we asked Mayor Magalong ngayon kung sino itong BBTU. So we did by deduction, ang sabi namin, ito ba si Chairman Andres? Hindi raw. Si Azurin ba na special advisor? Hindi raw. So natitira na lamang ay ang kinatawa ng SGB doon si Rosana Pajardo, siya po yung country managing partner ng SGB at isa sa tatlong commissioners ng ICI. Okay, so yan mga kababayan, no? Kayo, no, ano masasabi ninyo dito? Mukhang talagang baon na etong si Sara Duterte. Panahon na talaga mga kababayan na sumagot itong si Sara Duterte. Sa totoo lang, no? Kailangan na niya sagutin lahat ng mga akusasyon sa kanya. Hindi na sapat yung pagtakbo nila, paninisi sa gobyerno. 'Di ba? Kasi ganun ang ginagawa nilang taktika eh. Pagka may ipinupukol sa kanila, lagi nila sasabihin, politika lang 'yan. No, ginagawa lang nila 'yan para sa 2028 election, masira yung pangalan ko. Pero yung totoong issue, hindi talaga nila nasagot mga babayan. Hindi rin nasagot nitong si BP Sara. Hindi nasagot ng mga Duterte yung mga akusasyon sa kanila. Dahil ang nangyayari, mga babayan, puro bato sa gobyerno, puro paninira sa gobyerno yung kanilang ginagawa. No, in the end, natatabunan yung issue. So, ganun yung ginagawa nila rito na nakikita natin. No, pero yung totoong issue, hindi talaga nila nasasagot. Di ba? O, ano sa palagay ninyo, mga babayan, no? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli kita tayo sa ating next video upload. Ito po muli ang inyong Kuya Bobs. It's Bobs TV. Peace. I'm out.